Napakayamot ang bansang ito. Halatang iba ang pamamahala dito kumpara sa pamamahala sa Madrid. Ang masama pa, puro Indio ang nakatira. Ayoko sa mga Indio. Hindi nyo ba batid? Karamihan sa mga Indio ay mangmang. Magdahan-dahan kayo, Padre Damaso, sapagkat nasa ilalim tayo ng bubong ng isang Indio. Tama siya, Rebensya. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala. Matagal nang hindi itinuring ni Tiago sa sarili bilang Indio. Malayong malayo na siya sa ganoong tao na walang galang. Mga Ginoo, ikinalulugod kong ipinakikilala ang anak ng aking nasirang kaibigang si Don Rafael. Sino kaya ang kasamang bisita ni Don Santiago? Ikinalulugod kong ipinakikilala si Juan Crisostomo Ibarra. Ikinalulugod ko po kayong lahat na makilala. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Ikinagagala ko pong makitang muli ang dating matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ka nagkakamali, iyo. Ngunit hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan ang iyong ama. Kung sa gayon, ikaw pala ang anak ni Don Rafael Ibarra. Naway ang kasiyahay pinagkait sa iyong ama ay mapasayo. Gracias, Senyor. Mga panauhin, halina't pumunta tayo sa hapag. Nakahanda na ang hapunan. Ilang taon kang nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon po, Ginoo. Sa iyong 7 taon sa Europa, malamang ay nakalimutan mo na ang iyong bayan. Ang totoo po niyan ay parang ang aking bayan ang tila nalimot sa akin. Lagi kong iniisip ang aking bayan kahit na ako ay nasa malayo. Sa mga bansang napuntahan mo, ano para sa iyo ang pinakamaganda at tumatak sa iyong isipan? Paumanhin, Ginoo. Ngunit, bukod sa inang Espanya, ay wala na akong ibang naibigan pang ibang bansa. Kung gayon, isa ka palang hangal, iho. Bakit ka pa nagsayang ng pera upang pumunta sa Europa kung wala ka namang nagustuhan? Senyores, huwag kayong magtaka sa aming dating kura. Ganyan-ganyan din ang pakikitungo niya noon ako'y bata pa at mukhang hindi na siya magbabago. Naku! Naway tanggapin niyo ang aking sinserong paumanhin. Senyores, Kapitan Tiago, kababalik ko lamang mula Europa. Kaya't naway maintindihan ninyo na kailangan ko na agad na lumisan. Hindi ka na ba mapipigilang umalis? Sana'y mahintay mo pa ang pagdating ng aking bulaklak na si Maria Clara. Matagal ka na niyang hinihintay. Paumanhin aking Don, ngunit mahalaga ang aking katatagpuin ngayon. Muchas gracias sa hapunan, Kapitan. Walang anuman, Ibarra. Patnubayan ka ng Diyos sa iyong paglalakbay. Nakita ninyo, napakasama ang bunga ng pagpadala ng inyong mga anak sa ibang bansa upang mag-aral. Lumalaki na ang kanilang mga ulo at itinuring nila ang sarili bilang mataas. Nawawalan sila ng mga galang. Binata, mag-ingat ka sa iyong mga lihim mga kaaway. Ang nangyari sa iyong ama ay dapat maging isang aral sa inyo. Ngunit sa aking pagkakabatid, ay wala ako o kahit ang aking ama na mga lihim na kaaway. Madalas sa sobrang kapanatagan ay nagdadala sa atin ng ilang kapahamakan. Walang niya aliw. Bakit kasama ang buwasa ng Alias? Di ba siya yung nanay ng dalawang bata? Ngayon ko lang nalaman ang tunay na nangyari sa aking ama. Napakalupit ng sinapit ng aking mahal na ama. Kailangan ko ng umalis. Muchas gracias, Teniente, sa pagbabahagi mo ng iyong mga alam tungkol sa aking ama. Tao po! Sino yan? Magandang umaga, Tia Isabel. Nais ko lang po sana makausap si Maria Clara. Ay, nandyan siya sa loob. Halika, tuloy ka.
Kumus estas, Ibarra? Salamat naman at muli kang dumalaw sa aming tahanan. Magandang umaga po, Kapitan Tiago. Nais ko po sana makausap ang inyong anak. Abay sige, Clarita, nais ka makausap ni Ibarra. Crisostomo? Maswerte ako at naipagkasundo tayo ng ating mga magulang upang ikasal. Dahil kung hindi, ay hindi na ako makakakita pa ng isang babaeng katulad mo. Napakatamis na yung dila. At dahil dyan ay natitiyak kung madaming kababaihan ang nabihag mo sa mga bansang iyong napuntahan. Isa ng magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Hahanap pa ba ako ng iba? Sinungaling, hindi ako naniniwalang ipinikit mo na iyong mga mata pagdating sa ganda ng ibang dilag. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay naroroon sa taong sumusuri ng kagandahan. At mula sa ating puso, ikaw ang aking pinaka-iniibig. Patawad aking sinta, ngunit kailangan ko ng lisanin ng iyong piling. Naiintindihan ko, naway makapaglakbay ka ng ligtas at matiwasay. Paalam aking minamahal. Ibang lugar lang tayo mag-upay, bagong-bago pa yun. Pare-parehong bagong libing ang mga yan. Ayoko lang, may mga dugo pa, mga buto at mga buhok. Masyado ka namang maselan. Ikaw pa ang humukay ng ginawa ko. Isang bangkay, 20 araw pa yung libing. Nagkakakilabot naman ang sinabi mo. Natanggal pa ang mga pako sa tao, kaya tumabas ang kalahating katawan ng bangkay. Bakit mo ginawa iyon? Bakit mo hinukay ang bangkay? Sino ang magbuto sa'yo? Sino pa kundi ang kurang malaki? Alam mo ba ninyo kung nasa ang puntod ng aking ama? Puhusin niya dito, nilagyan ko ng hui yan ang halamang adelpa at nilagyan ng malaking puso pag hindi ko hui makalimutan. Ayun o, magtanong ka doon sa mga sepulturero. Walang galang ako. Alam niyo kung bakit saan ang malaking cross? Sa puntod na yan, may nakalagay na doon ng maigi para. Ah, yung cross sa ibabaw ng puntod na may mga bulaklak. Sinunog ko na. Sinunog? Opo, pinasunog ng kurang malaki. Kung gayon, bakit niuno kaya ang bangkay ni Papa? Saan niya dinala ang bangkay niya? Inutos po ng kurang malaki na ibibig siya sa libingan ng mga insek. At ginawa mo lang yun? Hindi po, mabigat po nun ang bangkay. Kaya't inilalak muna sa ilog ang bangkay niya. Katawad po, senyor. Ikaw ba ang gumawa ng ganoong kalapastangan sa aking ama? Kung ano man iyon, nasabi ko sa iyo ngayon pa lamang na wala akong alam tungkol sa sinasabi mo. Kung hindi ikaw, sino? Sigurado ako, hindi ako ang iyong hinahanap, kundi ang pinalitan kong pora na si Padre Damaso. Crispin, hilahin mo ng mabuti ang tali. Magpahinga muna tayo, kuya. Kaya nga pa tayo nakatayo at patugtog ng kampana. Hindi pa pwede, papagalitan tayo sa Pista Mayor. Napakasama ng kura at lalo na yung sakistang mayor. Napakasinungaling nila. Sige, umuwi ka na. At sabihin mo sa inang may sakit ako kaya hindi ako makakauwi. Huwag kang ganyan, Crispin. Uy! Mga pasaway na bata! Kahit kailan, wala na kayong nagawang tama sa simbahan. At ikaw, Basilio, magmumulta ka ng 2 reales dahil hindi maganda ang tunog ng kampana. At hindi ka rin uuwi ng alas 8 kundi alas 10 na ng gabi. Ngunit, huliin ako ng kwarta. Wala akong pakialam. Sumasagot ka pa. At ikaw, Crispin, hindi ka uuwi hanggat hindi mo inalalabas ang 2 unsang ginto na ninakaw mo. Mga walang galang pati simbahan pinagnanakawan nyo. Hindi ko po yung ginakaw eh. Aray po, tama na po. Opo, tigilan mo ako! Halika! Kuya, magbubuwan. Kuya. Siguradong gutom na ngayon ang aking mga anak.
Paghahanda ko lang sila ng kanilang makakain, sapagkat ang pagkain inihain ko sa kanila ay inubos ng kanilang ama. Bilang! Sus Mariosep, anong nangyari sa'yo, Basilio? Tumakas kami sa bibitaw, ina. At si Crispin, naiwan ko dun. Naiwan? Anong nangyari kay Crispin? Pinarasahan siya dahil nanako siya ng dalawang unsak ginto. Maabaging Panginoon, kawawa naman ang aking bunso. Hindi naman ganong tao ang anak ko. Huwag kang mag-alala, anak, at kakausapin ko ang kura bukas. Dadalan ko siya ng mga gulay at hihilingin ang kalayaan ng iyong kapatid. Matulog ka na at huwag mo nang isipin pa iyon. Tao po! Tao po! Sino yan? Ako po si Sisa, ang ina ng sakristano si Crispin. May dala akong mga gulay para sa kura. Sige, ilagay mo lang dito. Maaari ko bang makausap ang Cora? Hindi maaari. May sakit siya. Kung gayon, ay kahit makausap ko na lamang ang anak kong si Crispin. Huwag ka nang magkaila sapagkat si Crispin ay nasa inyo ng bahay. Si Basilio ay nasa bahay na. Ngunit si Crispin ay naiwan dito. Ibig ko sanang makita. Naiwan nga, ngunit umalis din pagkatapos magnakaw ng maraming bagay. Hoy, ikaw ba si Sisa? Ang ina ng mga magnanakaw na bata? Opo, ako po si Sisa. Ngunit hindi nga magnanakaw ang aking mga anak. Huwag ka na magmangmangan pa. Ilabas mo ang iyong mga anak. Hindi ko alam dahil hindi pa siya umuwi simula kahapon. Kung gayon, ikaw ang isasama namin. Bitawan niyo ako! Mga walang kayo! Bitawan niyo ako! Yan! Diyan, kinababagay. Mabubulong sa bilangguan na yan hanggang sa ituro mga iyong mga anak. Ang krimen niyan ay kasalanan ng kura. Pakawala ng bihag at huwag niyo siyang abalahin pa kailanman. Si, senyor. Oh, magagalaya ka na raw. Crispin! Basilio! Mga anak ko, nasan kayo? Dugo! Dugo ng anak ko pinagbintang ang magkanakaw! Nariyan pala kayo, Gini. Nakabala ko ba kayo? Anong may paglilibig ko po? May nais lamang po akong isang guni sa inyo. Nais ko po sanang mangingi ng payo, gaya ng ginawa ng ating ama noong siya ay nabubuhay pa. Nais ko po sanang magtayo ng paaralan. At bilang pag-aalala na rin ito sa aking kasintahan. Matagal ko nang pinapangarap yan. Pangarap ng isang baliw. Iisipin ng mga tao na ikaw ay isang baliw. Dahil humihingi ka ng tulong sa isang taong pinagkamalan natin. Para sa kanila, ang mga kapitan ay matatalino kahit walang mga pinita. Bakit hindi ka humingi ng tulong sa kura, o sa kapitan, o sa mga taong may tungkulin? Maaari nyo silang pakinggan, maaari rin hindi. Naniniwala ako na matutuloy ang ating plano ng walang sagabal. Matutuloy ang iyong plano kung pakikinggan mo ang mga taong sinasabi ko. Ang pamahalaan ay walang ibang pinakikinggan kundi ang kura. Sumusunod lamang ang kamay sa dinibig kami. Kung unawaan ko po ang iyong ibig sabihin, patutulungan kaya nila ako at paniwalaang ang paaralan na ipapatayo ko ang magiging tulay upang lumaya sa kamangmangan ang bayang ito at matuklasan ang pangangamkam ng kumbento. Mabigo ka man, ay nakakatuwang isipin na ginagawa niyo ang nararapat niyo. Naniniwala po ako sa inyo. Ngayon din ay pupuntahan ko ang kura at sana hindi siya katulad ni Padre Damaso.
Salamat po, Ginoo. Ako'y patungo. Hindi man lang niya ako binati sa aking pagdating. Talagang tumaas na ang pagtingin niya sa kanyang sarili. Nakapunta lamang ng Europa, abay akalain mo sino nang umusta? Katulad lamang siya ng kanyang ama. Aakalain mo sila disente, ngunit hindi rin marunong gumalang sa batas ng simbahan. Tama lamang na pinarusahan ng kamatayan sa kulungan ng kanyang ama. Walang sino man ang maring umalipusta sa aking ama. Itong paring ito ang pinakaiwasan ko. Isang paring walang galang, walang utang na loob. Siguro naman na dapat na siyang mamatay. Huwag, Senyor. Huwag niyong hayaan ang iyong sarili na magkasala sa Diyos. Huwag, Crisostomo. Alang-alang sa akin, maawa ka sa kanya. Guardia Civil! Bakit po, senyora? Sino yung kumakanta? Yung baliw po. Kunin niyo siya at dalhin sa akin. Hindi, senyora. Hoy, baliw! Kumanta ka! Baliw! Ikaw ang baliw! Hindi ako baliw! Ikaw ang baliw! Magandang umaga, Don Tiborcio at Doña Victorina. Magandang araw. Mukhang may kasama kayo. Oo. Kumusta ang kalagayan ni Maria Clara? Wala po pa rin pagbabago, Don Tiborcio. Tuloy muna kayo. Iyan, kumusta ang iyong kalagayan? Sumasakit pa din po ang aking ulo, Doktor. Maupo muna kayo. Saan ko po kaya matatagpuan si Padre Damaso? May liham po akong dala para sa kanya. Nasa bayan ito siya ngayon at mamaya ipaparito. Magandang araw, Padre. Nasaan na siya? Nagpapahinga po siya sa kanyang silid. Magandang araw, Padre. Siya nga po pala si Don Alfonso Linares, de Espinada. Ikaw pala ang inaanak ni Carlitos. May liham siya ukol sa iyo. Hindi kita nakilala. Dangay kasi, hindi ka pa isnilang nung ako'y umalis sa Espanya. At sinasabi sa liham, hahanapan kita ng papasukan at asawa. Halika, bibigyan kita ng babae. Oo, isang babae. Hindi po naman ako nagmamadali, Padre. Halika at kakausapin natin si Santiago. Opo. Ikaw pala yan, Elias. Senyor Ibarra, iligtas niyo na po yung sarili at umalis na kayo sa lugar na ito. Anong ibig mong sabihin? May pag-aaklasan na gaganap at kayo pinagpilitangan nito. Ngunit sino ang hindi ko alam, senyor? Ha? Ano bang dapat kong gawin? Ihanda mo ang papel at sunugin ito. Umalis na kayo sa lugar na ito. Maraming salamat, kaibigan. Sino yan? Lasado ka! Sumama ka sa akin! Please! Aray! Anong kasalanan ko? Aray! Sino ka? Crisostomo? Mahal ko!
Mahal ko, tinulungan lamang ako ni Elias na makatakas. Mahal ko, sana mapatawad mo ko. Ngunit ikakasal na ako kay Don Alfonso. At ito ay kagustuhan ng kinikilala kong ama. Patawad rin, mahal ko. Dahil konting oras na lang, ililisanin ko na ang lugar na ito. Hindi, ako dapat ang humingi ng tawad sa'yo. Dahil alam ko mag-aalinlangan ka sa akin kapag nalaman mo. Nalaman na. Kapag nalaman mo na ang tunay kong ama ay ang pinasusuklaman mo si Padre Damaso. Ha? Paano? Basta mahal ko, tandaan mo na ikaw lang iniibig ko. Paalam na, mahal kong Maria Clara. Senyor Ibarra, bilisan mo, mabutan nila tayo. Elias, saan ba tayo pupunta? Doon sa kaibigan ko, sa Mandaluyong. Pagkatapos, at pupunta kayo sa ibang bansa at mamumuhay ng payapa. bakit hindi na lang tayo magtulungan at mamuhay ng payapa? Hindi na, senyor. Sapat ang ating pinagsamahan. Senyor Ibarra, marunong ka bang lumangoy? Oo. Halika! Uy, Indio! Senyor, mahuhuli nila tayo. Tumakas ka na, sapagkat ako ay lulusok sa tubig upang ako ang kanilang tulisin. Huwag ka nang umalis, Elias. Lumaban na lang tayo. Hindi na, senyor. Wala tayong sapat na sandata. Tumakas ka na. Sige. Maraming salamat, kaibigan. Hindi totoo ito! Mahal ko! Anong nangyari sa'yo, anak ko? Masaya na ba kayo? Anong ibig mong sabihin? Wala na si Crisostomo! Siya lang ang tanging mahal ko! Hindi ko mahal si Alfonso at hindi ako magpapakasal sa kanya! Kung itutuloy niyo pa ang lahat ng inyong binabalak ay magpapakamatay ako! Patawarin mo ako, anak ko. Patawarin mo ako dahil naging hadlang ako sa inyo ni Ibarra. Papasok na lang ang ako sa kumbento at magmamanda. Kung yan ang gusto mo. Diyos ko, patawarin mo. Ito na ba ang kaparasuhan sa lahat ng aking mga kasalanan? Sino ka? Ako po ito, si Basilio, anak ko! Hindi ikaw muna po, hindi kita kilala. Ako po itong anak ko, si Basilio! Ha? Anak? Basilio? Sino ang babae niyo? Siya po ang aking ina. Sagutan ako. Hindi rin magtatagal ay mababawian na ako ng mukha. Sumalap ka ng kahoy at itabon mo sa amin ng hinihintay mo. Pag-araay, sinugin mo kaming dalawa. Kung kaya mo ang inilibing ko at gamitin sa iyong pag-aaral, naniniwala ako na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Mamamatay akong hindi man lamang masisilayan hukang liwayway ng aking bansang minamahal. Kayong mapapalad na nakakita, salubungin mo siya at huwag kailanman lilimutin ang mga nabuwal sa lilim ng dilim. Mga kababayan! Turn up! Ang tayo Pilipino, kahit anong kulay ng balat, isa sa puso, mapatagal, Bisaya o Ilocano, walang tatalo sa bansig ng ating dugo. Isigaw ng malakas ang ating panalo, huwag nang pag-usapan ng mga negatibong pangyayari sa mga paningkana sa mundo. Kinabukasan na natin to. Hey, kung inakala mo
mong isang lingwahe lang kaya gamitin ni Easy, may laka mapapala kung ganyan ka mag-isip. Kay ba't halak sisingil utang na galing sa loob na lumutang, hinain sa turon na may pusang sinaing sa okay, uray mo nga ipagkakin niyayo, ti ukin nayo, di tuyak lang naggururay mo sinuti ang tayo, tatlo isang sangitam akin, di wagas mo nga payong at dahil kaya itong nga patayang kakanapig payong. I'm Pinoy, and I swear that nobody will ever look at me the same way again. I'll make it to the top while I'll be showing their saves. And nanalo na ako na mula ko na pinugutan sila po sa baktan. Lahat na nasaktan na nalaman nila na pinatay ang kanilang bayani sa karagatan ng bansa ng pag-aari ng Pilipino. Despite any turmoil, I'll be proud of my soil. Bakit? Kasi Panoy, Pilipino, kahit anong kulay ng balat, isa sa puso. Mga Tagalog, Bisaya o Ilocano, walang tatalo sa toxic na isigaw ng malakas ang ating panalo. Huwag nang pag-usapan ng mga negatibo, pangyayari sa mga paringkana sa mundo. Turn up! Tayo Pilipino, kahit anong kulay ng balat, isa sa puso. Mga Tagalog, Bisaya o Ilocano, walang tatalo sa toxic ng ating mundo. Isigaw ng malakas ang ating panalo. Huwag nang pag-usapan ng mga negatibo, pangyayari sa mga paningkana sa mundo. Kinabukasan na natin to. Hey, kung inakala mong isang lingwahe lang kaya gamitin ni Easy, may laka mapapala kung ganyan ka mag-isip. Kay ba't halak sisingil utang na galing sa loob na lumutang, hinain sa turon na may pusang sinaing sa okay, uray mo nga ipagkakin niyayo, ti ukin nayo, di tuyak lang naggururay mo sinuti ang tayo, tatlo isang sangitam akin, di wagas mo nga payong at dahil kaya itong napatayang kakanapig payong. I'm Pinoy, and I swear that nobody will ever look at me the same way again. I'll make it to the top while I'll be showing their saves. And nanalo na ako na mula ko na pinugutan sila po sa baktan. Lahat na nasaktan na nalaman nila na pinatay ang kanilang bayani sa karagatan ng bansa ng pag-aari ng Pilipino.